Ito ang tinapay na pag-uuwi talaga kami ng Pinas ay hinahanap-hanap ko mga kaimbento. Kasi super sarap niya at hindi mahirap gawin. Kahit wala kang oven is makakagawa ka nito. Una, maglagay tayo ng 3 cups na all-purpose flour sa isang malinis na lagayan. And then 1 cup na powdered milk, 1/2 cup na white sugar, 2 tablespoon ng ating baking powder, 1 teaspoon ng salt, and then haluin nating mabuti. Kailangan halong-halo yan mga kaimbento para maging isa ang kanyang lasa bago natin ilagay ang ating dalawang buong itlog. Medium size lang yan mga kaimbento, and 2 tablespoon unsalted butter. And then nilagyan ko rin siya ng warm water, bali unti-unti lang ang paglagay natin ng ating tubig. Ang nailagay ko pala dito is 3/4 cup ng water. Hindi pwede kasing sobrang dami ng tubig mga kaimbento. And then, minasa ko lang siya ng 5 minuto hanggang sa maging ganyan na ang itsura. And then, pagkamasa natin ito mga kaimbento, i-rest muna siya natin ng 10 minuto. Takpan nyo ng malinis na takip. Kahit anong takip is okay lang. And then, sa isang pan naman, magpainit tayo ng mantika. Kailangan yung sapat na mantika para mailubog natin ang ating gagawing tinapay. And then yan, habang pinapainit ko naman yung mantika, bilog-bilugin naman natin itong ating gagawing tinapay. Conforme na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong laki. And then yan lahat ang ating nagawa, o di ba marami-rami din sa 3 cup na harina. And then after natin mabilog-bilog, lagay natin siya muna sa ating tubig bago natin ilagay sa mga sesame seeds para naman na dumikit yung ating mga ilalagay na sesame seeds sa ating gagawing tinapay. And then, bilog-bilugin pa natin siya mga kaimbento para naman yung mga sesame seeds hindi huhulagpos dito sa ating gagawing tinapay ngayon. And then after nyan, ganyan karami ang aking nagawa. Ipiprito na natin pag mainit lang ating mantika kahit hindi sobrang init mga kaimbento. Kasi pag sobrang init ng inyong mantika, madaling masusunog ang inyong mga tinapay. Kailangan yung medium na init lang, ganon, bago nyo ilagay yung mga ipiprito nyong tinapay. And then, madali lang din itong maluto after ng mga ilang minuto lang, siguro mga 3 minuto lang ganon na pinaikot-ikot natin sa mantika. Ayan, at nagbukahan na siya at luto na mga kaimbento. Ang ganda ng pagkakaluto natin. Talagang yung mga sesame seeds niya hindi humulagpos, o di ba? Super yummy nito mga kaimbento, and saktong-sakto yung mga ginawa nating pampalasa rito. Kaya naman itry nyo na ito, hindi nyo pagsisisihan, ang sarap nito sa black coffee. And pwede rin sa 3-in-1 coffee, o di ba? Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.